Now, for this problem, in the composite material shown, compute the deformation each in rad A, B, B, C, and C, D, and also compute the total deformation. So ito yung tatlong natin rad. Meron tayong rad AB. So nakalagay yung mga data about diyan, no? Yung diameter niya, yung length niya, nakalagay. And then ito naman yung rad BC. Okay, nakalagay din yung diameter niya tsaka yung L, and then yung CD. Nakalagay din diameter tsaka L. So diameter mga given, big sabihin bilog, no, yung cross section nitong mga rod na ito, no. Okay. Ngayon pinapako sa atin yung deformation dun sa bawat rod. So sa madaling sabi, we are asked to compute yung deformation. Ang deformation, ng notation natin dyan ay delta. So delta AB, delta BC, and then delta CD. Tapos pinapakuha din yung total deformation. Okay? So yung total deformation niya, pagsasama-samahin lang natin itong tatlo na to, pero i-consider mo doon na kapag tension, no, yung deformation, or kumbaga na-stretch siya, positive yun. Kapag naman compression, sabihin na-compress, okay, negative yun. So i-consider natin yun mamaya, no? Okay. So dito, yung mga rod na to class, actually, they are subjected sa axial deformation. Plus, meron tayong na-derive na formula for axial deformation. At yung formula na yon, naalala mo yon, yun ay delta is equal to PL over AE. No? So yun yung kailangan natin, no, para makuha tong mga delta na to. Okay? Sige. So dito may mga binigay na, kumbaga, given ba, no? Okay? So yung given natin, wag na, hindi ko na isusulat itong mga given na to. Ito yun, yung mga diameter, yung length. No, so sulat ko na lang na merong given na E. So yung E natin ay modulus of elasticity 120 gigapascal. So para na yan sa lahat ng rods, no? Pare-pareho sila. Okay. Sige. So ito class ay formula based lang. Gagamitin lang natin tong PL over AE. Wherein yung P pala dito, ito yung internal normal force. Yung L yung length, yung A area, yung E naman is yung modulus of elasticity nga which is given. Okay, mag-start tayo sa pagkuha ng delta AB. So para makuha natin yung delta AB, no? So what we're going to do, ito yung rod AB. So mag-cut tayo diyan. Cut natin. Okay? So dun sa kinat natin na yon, mahati sa dalawang segment. So piliin mo yung mas simple, itong nasa left side. So ito yung free body diagram nung left side, 50 kilonewton ito. And then dito sa kinat natin, since subjected lang naman to sa axial force, so ang internal force natin dito ay normal force lang. At ang normal force natin dito, pag ganyan. No, and dito, obviously, kung 50 kilonewton to, 50 kilonewton din to. Tama? So yun yung internal normal force dito kay rod AB. No, kay rod AB, ang internal normal force ay 50 kilonewton. O yun na yung P. Yung L, walang problema, 1 meter. Yung A, area. So area ito ng bilog kasi diameter yung mga binigay. So pi over 4 diameter squared lang yun. Tapos yung E given naman. So ito ay simpleng-simple lang class. So yung delta AB, equal lang siya dun sa P. Ano yung P? 50,000. 50,000 gawin natin para Newton, ha? And then yung L natin, ang L nung rod AB ay 1 meter. So yan ay 1,000 mm. Gawin nating mm. Okay? And then yung A naman natin, area lang nung cross-section ni rod AB. So pi over 4. Ano yung diameter natin? Ang diameter natin, class, ay 10 mm para dito kay rod AB. So 10 mm squared. Okay, and then yung E natin ay 120. So gawin natin itong 120,000. No, so 120,000 megapascal yan. Ang megapascal Newton per millimeter squared. Para pare-pareho yung units natin, no? And then actually ito maka-cancel yung millimeter squared, yung Newton din maka-cancel. Ang matitira millimeter. So yun naman ang unit talaga natin for deformation. So ang delta AB natin ay 50,000 times 1,000 over pi over 4 times 10 squared times 120,000. So ito ay 5.3052 na lang halimbawa, no? Mm. Okay? So actually dito yung
deformation natin dito, actual deformation natin ay compression, no? Kasi pa-compress itong pa-compress itong internal normal force natin, no? Okay? So ito ay compression. Sige, lagyan natin note, ito ay compression. So actually pinapahanap ito, no, yung delta AB. So box mo din 'yan. Okay. Ngayon, para naman dun kay rad BC, sige kunin natin yung delta BC. So, PL over AE pa din. So, para makuha si P, i-cut natin si BC para makuha yung internal normal force. So, i-cut natin, let's say, dito si BC. So, mahati sa dalawa. No? Ang piliin na lang natin itong nasa left side. So, para dun sa free body diagram ng left side, so dito natin kinat si rad BC. Okay, so meron ditong 50 kilonewton. Meron tayo ditong 80 kilonewton. Okay, and then dito sa kinat natin na to, meron dito magiging internal normal force at ang internal normal force natin, si 80 pa kaliwa 50. So dapat tulungan niya si 50. So dapat pa kanan dito si internal normal force. So dapat dito actually, this must be in equilibrium. So since ito 50, ito 80, so ano yung dapat idagdag kay 50 para balanse si 80? So dapat ito 30 kilonewton. Hindi ko na ipakita yung equilibrium equation ha. So yan lang din kakalabasan. So this will be 30 kilonewton. Okay? So summation lang siya ng forces horizontal. Summation ng forces horizontal lang yan. Okay? Sige. So ito na yung P dito kay BC. Okay, pwede na natin gawin, no? So delta BC. So yung P natin is yung 30,000. And then yung L, ani L natin in this case ay 0.8 meter. So 800 mm. Okay, over, ano yung A natin? So pi over 4, ang diameter ng rad BC natin ay 14 mm, 14 squared. And then yung E natin, constant naman para sa lahat ng radian, no? Sabi dito, 120,000. So ang delta BC natin ay sa 30,000 times 800 over pi over 4, 14 squared times 120,000. So this is equal to 1.2992. Let's just say mm. So yung delta BC natin, actually ito ay pa-tension. No, kasi tension yung ano natin, no, internal normal force. So ito ay tension. Lagay lang natin. So ibig sabihin nag-elongate siya, no? Because of ano. So yung BC, elongation siya. Ito kasi compression, no, si AB. Okay. Lastly, para doon kay bar CD, okay. So para kay bar CD, so again, kukunin lang natin yung delta CD. So kailangan natin yung P. Para sa P niya, ikakat natin siya, no, yung rad CD. So kapag kinat natin siya dito, okay, sige, consider natin tong left segment. Okay, pero pwede rin naman actually itong right segment, pero kukunin mo na yung ano, parang reaction dito kay support at D, no? So ganun lang din, no? Parang same lang din naman, no, yung lalabas. Sige, anyway, consider natin to left segment. So left segment natin, ito. And then ito si BC. Okay. And then ito si CD. So kinat natin siya banda dito. Okay? So drawing mo pa rin yung mga nakalagay na applied axial forces natin, 50 kilonewton. Ito naman 80. And then dito merong 100 kilonewton. So dito may internal normal force dito sa kinat natin na rad CD. So dito 50 at saka 100 pa kanan, si 80 pa kaliwa. So that ang tulungan dito is si 80, no? So pakaliwa dapat ito, yung internal normal force dito. And kung ito 100 plus 50, edi 150, parehong pakanan kasi, no? So dapat ang madagdag kay 80 para mabalanse yung 150 na yun, dapat ito ay 70 kilonewton. Okay? Sige. So yan na yung P, no, internal normal force. So solving for delta CD, so ang P natin ay 70,000. And then yung L natin is 0.40 meters, so 400 mm. Over A, ano yung A natin? Pi over 4. Ano yung diameter? 21 mm.
So that is 21. And then yung E natin, 120,000. 120,000. Okay, so solving for delta CD, this will be equal to, ilan yan? 70,000 times 400 over pi over 4. By the way, diameter squared to, na pi over 4 diameter squared. So 21 squared times 120,000. So this is 0.6736.7. So this is in mm. And then itong rad CD, this is subjected to compression, no? Kasi compressive itong internal normal force niya. So ito ay C. Ito na yung delta CD, delta BC at saka delta AB. So para dun sa total, 'di ba yung total deformation natin dito, it will just be actually yung summation nung PL over AE nung bawat rad. Tama? So this will just be yung delta AB natin, compression siya, no? So negative actually, delta AB. Yun yung sign convention. Kapag compressive, negative. Kapag tension, positive. And then si delta BC natin, tension. So plus delta BC. And then si delta CD, compression. So minus delta CD. So substitute mo lang yung mga nakuha natin. So negative delta AB 5.3052 plus delta BC. Mas maganda actually kung kompleto decimal places no yung gamitin mo. Then delta CD 0.67367. So ito ay negative 0.4797 na lang, let's say. So itong negative sign, it indicates na yung total deformation natin, ano siya, na-compress siya, na-shorten siya. No? Okay. So hindi siya nag-elongate, siya ay nag-shorten. No? So ito na yung sagot para dito sa problem. Okay.